Laking tuwa ni Janela nang masilayan ang bago nilang bahay. Napayakap siya sa asawang si Marlo na halatang masaya rin sa kanilang bagong tahanan. Matagal nilang pinag-ipunan na mabili ang dream house nilang ito. Kaya naman ganoon na lang katindi ang kanilang kasiyahan dahil sa wakas matitirhan na nila ito. Tapos na silang maghakot ng mga gamit kahapon. Ang dalawa naman niyang kapatid ang nagboluntaryo na mag-aayos ng mga gamit. Pumayag naman ang mag-asawa para na din masurpresa sila sa sariling tahanan. Kaya kahit sabit na, naisipan nilang umuwi ng maaga kahapon sa bahay ng kanyang biyanan habang ang dalawa ay nag-aayos doon. At sa pagbalik nila ngayon, muli silang nanibago sa bagong ayos ng bahay. Kahit maraming mga gamit, maluwag pa rin sa paningin. Kuhang-kuha ng dalawa niyang kapatid ang ayos na gusto niya sa isang bahay. Punong-puno rin ng pagkamangha ang mga mata ni Marlo. Halos wala na itong masabi sa malikhaing arrangement ng mga gamit sa paligid. "Ano sa tingin mo, Han?" tanong ni Janela sa asawa. "Ayos na ayos, Han. Ang galing talaga ng mga kapatid mo sa mga home makeover. Gaya nito." Puri naman ni Marlo sa dalawa. Nagtawanan ng dalawang magkapatid na sina Rita at Lita. Sabay sagot ng huli. "Napanood lang namin ito sa TikTok. Buti na lang malaki-laki itong bahay. Kaya bumagay yung isang design na nakita namin na sobrang ganda pero nangangailangan lang talaga ng malawak na space. The best talaga kayo mga sis." Puri naman ni Janela sa dalawa. Isinabay nila ito sa kanilang tanghalian. At pagsapit ng hapon ay kusa na ring nagpaalam ang dalawa dahil may gagawin pa raw sa sariling bahay ng mga ito. Yun ang unang araw na natirahan ni na Janela at Marlo ang kanilang tahanan. Sa sobrang laki ng paligid, halos wala silang tigil sa paglilibot. Para silang namamasyal sa isang mall. Grabe. Sulit ang perang ipinundar natin para dito. Ngayon pa lang hindi na ako makapaghintay sa pamilya na mabubuo natin dito. Wika ni Janela sa asawa. Na sa sandaling yun ay paakyat naman sila ng hagdan. "Gusto mo na bang simulan mamaya?" May pagkapilyong tanong sa kanya ni Marlo. Siniko niya ito at sabay silang natawa. "Ano ka ba? Masyado kang nagmamadali eh. Siyempre kailangan muna nating magtrabaho at mag-ipon. Hindi rin biro ang gastusin sa pagkakaroon ng anak. Kaya yun naman ang dapat nating pag-ipunan ngayon." Natawa na lang din si Marlo. "Kasasabi mo palang kanina na hindi ka makapaghintay eh." Muli silang nagtawanan at nilibot naman ang ikalawang palapag ng bahay. 4 na kwarto ang mayroon doon at isang attic sa bandang dulo. Sa ikatlong palapag naman ay isang library, office room, home gym at mini cinema. Sky Heaven ang pangalan ng mansyon nilang yon. Nabili nila yun sa isang agent na ipinakilala kay Marlo ng isa nitong kaibigan. Medyo bago-bago pa lang daw ang mansyong ito. Nasa 5 taon pa lang yata mula nang mabuo ito. Agad ding iniwan ng orihinal na may-ari dahil sa desisyong manirahan na sa ibang bansa. Nagtaka nga si Janela kung bakit naisipan pang iwanan ng may-ari ang ganito kagandang bahay. Pero sa kabilang banda, mas mabuti na rin siguro yon. At least sa kanila napunta ang napakagandang bahay na ito ngayon. Isang gabi, habang nagsusuklay si Janela sa harap ng salamin, ay may narinig siyang kalabog sa labas. Sobrang lakas nun at napilitan siyang tumayo sa kinauupuan at sumilip sa pinto. Nagtaka siya dahil wala namang tao sa pasilyo.
Sinubukan pa niyang tawagin ang pangalan ng asawa pero wala siyang natanggap na sagot. Naisipan niyang puntahan ito sa baba para makita kung ano ang ginagawa. Nadatnan niya itong nagluluto ng kanilang hapunan sa kitchen area. Han, ikaw ba yung nag-iingay kanina sa taas? Hindi Han. Bakit? May narinig akong kalabog eh. Akala ko may inakyat kang gamit. Napailing ang lalaki habang nakatitig sa kanya. Wala ah. Busy ako dito eh. Baka may daga lang na naligaw doon. Hayaan mo. Ipapacheck ko bukas para malinis din natin. Tumango na lang siya at muling umakyat. Pero hindi siya dumiretso sa kwarto niya. Sa halip ay nilakad niya ang buong pasilyo hanggang sa makarating siya sa may attic. Yun ang huling pinto sa ikalawang palapag bago ang hagdan patungo naman sa ikatlong palapag. Doon niya narinig na gumulong ang ingay na nagmula sa kalabog kanina. Naisipan niyang buksan ang attic. Sinalubong siya ng tahimik na dilim, kaya binuksan niya ang ilaw. Napakaluwag ng bodega. Bilang pa lang sa daliri ang mga nakita niyang gamit doon. Karamihan ay mga luma nilang kagamitan na dinala rito, pero hindi nila alam kung saan ipepwesto. Kaya doon na lang siguro naisipang ilagay ng dalawang kapatid niya. Pumasok siya sa bodega at nilibot ang paligid. Walang bintana doon kaya kulob na kulob ang buong sulok. Sobrang init. Mukhang hindi ito pwedeng i-convert sa kwartong pag nagkataon. Buti na lang at may 4 na silang kwarto sa palapag na ito. Sapat na yun para sa kanilang mag-asawa at para sa magiging bisita nila kung sakali. Sa bandang dulo ng bodega, may napansin siyang maliit na storage box. Wala siyang natatandaan na may pinadala silang ganitong klase ng kahon sa mga kapatid niya. Kabisado niya ang tatak at disenyo ng lahat ng moving box na ginamit nila sa paglilipat, kaya alam niyang hindi ito galing sa kanila. Naisipan niyang buksan ang storage box. Laking gulat niya nang makakita ng magandang tela. Halatang nakatupi ito at may mantsa na. Inilabas niya ito at niladlad. Napamulagat siya nang bumungad ang isang napakalaking wedding gown. Sobrang ganda sana ng disenyo pero ang problema ay punong-puno na ito ng mantsa at may mga bakas din ng tila pulang likido sa iba't ibang bahagi. Napaisip siya, bakit kaya may wedding gown dito? Hindi kaya galing ito sa dating may-ari na tumira dito? Pero bakit naman nila dito ilalagay at iiwanan ng ganitong wedding gown? Napakamahal pa naman ng mga gown sa panahon ngayon. Kaya pagkatapos nitong maisuot ng bride, karaniwan itong tinatago sa magandang lugar bilang remembrance. Gaya ng ginawa niya sa kanyang wedding gown. Pero ito, bukod sa tila na paglumaan na ng panahon, ay parang dumaan din sa matinding bagyo at giyera. May mga butas pa nga sa gilid-gilid at may tastas pa ang mga tahi. May mahaba rin itong manggas, kaya sa tingin niya, pang vintage na ang tanda ng gown na ito. Nang lingunin niyang muli ang storage box na pinaglagyan nito, nakakita siya ng isa pang bagay na humugot ng atensyon niya. Mayroong VHS tape doon. Saglit niyang binitawan ng gown at pinulot yon. Sa bandang itaas ng tape, may nakasulat na "My loving wife." Nangunot ang noo niya. Mukhang may naiwan ding mahalagang alaala ang dating tumira dito. Ano kaya ang laman nito? Itinupi na niyang muli ang wedding gown at ibinalik sa storage box. Pero ang VHS tape ay isinama niya sa paglabas. Nagtungo siya sa isang kwarto na hindi pa nagagamit. Doon nakatambak ang lumang mga DVD at VHS player nila na pag-aari ng kanyang asawa.
Mahilig kasi mangolekta ng mga lumang DVD at VHS si Marlo. Kahit nga mga Betamax movies ay mayroon pa ito. Hinanap niya ang kanilang VHS player at ikinunik ito sa luma nilang analog TV. Pagkatapos ay isinalang niya doon ang VHS tape na napulot sa bodega. Makalipas ang ilang sandali, nag-play na ang video. Medyo shaky ito. Square pa ang aspect ratio at mababa rin ang quality. Halatang mid-90s pa ito na i-record o baka mas luma pa roon. Nagsimula ang video sa mismong sala ng kanilang bahay. Naglalakad ang mga taong may hawak nun. Kahit maraming gamit sa paligid, alam niyang yun mismo ang bahay nila. Teka nga muna. Nasambit niya sa sarili. Sa paglalakad ng tao sa video, nakita rin ang iba pang sulok ng kanilang bahay. Yun na yun nga yun. Walang pagbabago, maliban lang sa mga gamit sa paligid. Muling nangunot ang noo niya. Kung tama ang hinala niya na noong 90s pa ito na i-record, bakit ang sabi ng nagbenta sa kanila ay bagong tayo pa lang daw itong mansyon at 5 taon pa lang ang nakalipas mula nang matapos ang construction nito? Naupo siya sa isang tabi at tinutukan ng mabuti ang pinapanood. Nakita niyang umakyat ang taong may hawak ng video camera sa hagdan, patungo sa ikalawang palapag. Mula roon ay nakita muli niya ang kanilang pasilyo. Wala pa rin pinagkaiba sa dati, maliban lang sa kulay ng pader at sa mga paintings na nakasabit sa paligid. Pumasok ang tao sa isang silid, sa mismong master's bedroom, kung saan sila natutulog ng kanyang asawa. Ganoon na lamang ang pagkasindak niya sa sumunod na nakita. Isang umiiyak na babae ang nakagapos sa isang silya. Magulo ang buhok nito. Puno ng mga pasa at sugat sa mukha at balat at tila bumubulong ng pagmamakaawa. Pero ang pinakagumulat sa kanya ay ang kasuotan nito. Suot-suot nito mismo ang wedding gown na natagpuan niya sa bodega. Wala pang bakas ng dugo yun base sa pagkakasuot ng babae. Lumapit ang taong may hawak ng kamera at huminga ng malalim. Doon niya napagtanto na lalaki ang nagre-record ng video at marahil ay asawa ng babaeng yun. Nagsalita ang babaeng umiiyak. "Mahal, bakit mo ba ginagawa ito? Tama na, please. Sorry na." "Manahimik ka." Biglang sagot ng lalaki sa mahina ngunit madiing paraan. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Habang buhay tayong magsasama. Hindi mo ko pwedeng hiwalayan. Kasal tayo. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin ng mabuti ito. Parang awa mo na. Labanan mo ang madilim na tukso sa utak mo, Jerome. Nagmamakaawa ako sa iyo, mahal ko." "Huwag mo kong matawag-tawag na mahal." Muling sagot ng lalaki sa mahigpit na tinig. "Hindi mo ko pwedeng tawaging mahal hanggat hindi tayo nakakarating sa kabilang buhay. Kapag nandoon na tayo, doon mo palang pwedeng gamitin ulit yan. Para makasigurado ako na para sa akin na talaga ang tawag mong yan at hindi para sa ibang lalaki." "Parang awa mo na. Huwag." Nagsimulang sumigaw ang babae nang lumapit ang kamay ng lalaking tinawag nitong Jerome at hinaplos ito sa muka. Pero hindi nagtagal. Pinanggigilan na nito ang muka ng babae hanggang sa masaktan ito. Lalong lumakas ang pag-iyak nito. Mas lalo siyang nasindak sa mga sumunod na napanood. Kitang-kita sa video kung paano nito pinaslang sa brutal na paraan ang sarili nitong asawa. Hinataw nito ng palakol sa ulo hanggang sa mabiyak ang bungo nito. Kinuha ng lalaki ang utak at diniladilaan pa yon. Pagkatapos ay
Dinurog-durog sa mga kamay nito at doon isinubo. Halos masuka siya sa napanood. Napaatras siya at napahawak sa sikmura. Gusto na niyang pumikit pero may ilang bahagi ng mata niya na gusto pang mapanood ang buong pangyayari. Pagkatapos kainin ng lalaki ang utak ng asawa, sinaksak naman nito sa dibdibang babae at dinukot ang puso nito. Doon nagsimulang madungisan ng dugo ang iba't ibang bahagi ng wedding gown. Pinakamamahal kong Heaven. Narinig niyang bulong ng lalaki sa mabagal ngunit malalim na tinig. Pagkatapos nitong durugin at kainin ng puso, binuhat nito ang duguang katawan ng babae at isinandal sa dulo. Pagkatapos ay may ingay na umugong sa paligid. Parang naghahanap ang lalaki ng mapagpipwestuhan ng video camera. Dumako yun sa bandang kanan. Nang maging steady na ang kamera, doon palang humarap ang lalaki at nasilayan ang mukha nito. Tumabi ito sa babaeng tinawag nitong Heaven at may kinuha sa isang tabi. Nakita niyang ininom yun ng lalaki habang nakatitig sa kamera. Makalipas lang ang ilang segundo, bigla nang nanginig ang buong katawan ng lalaki at nagsuka. Doon niya napagtanto na asido ang ininom nito at kasalukuyan ng sinusunog ng matapang na kemikal ang loob ng katawan niya. Sumuka ng dugo ang lalaki at mabilis na mula ang buong muka, pati ang kanyang lalamunan. Ilang saglit pa, tumirik na ang mata nito at bumagsak sa harapan ng babae na wala na ring buhay. Halos maiyak si Janela sa napanood. Sa pagkakataong yun ay parang masusuka na talaga siya. Sobra siyang natroma sa napanood, pero akala niya tapos na ang lahat. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang may lumitaw na kamay sa harap ng kamera at tinakpan ito. Doon nagwakas ang video. Higit niyang ikinagulat ang pinakahuli. Kung parehong patay ang mag-asawa na nasa video, kaninong kamay yung biglang tumakip sa kamera? At bakit itim na itim ang kulay nun? Parang hindi galing sa kamay ng tao. Pagkatapos nilang kumain, isinama ni Janela si Marlo sa kwartong yon at pinanood din sa lalaki ang video. Pati ito ay gulat na gulat at hindi makapaniwala. Shit! Found footage ito ng actual murder ah. Komento pa ng lalaki habang bakas ang pagkasindak sa mga mata. Ang masaklap pa dyan, noong 90s pa pala ni-record ang video na ito. Ibig sabihin nagsinungaling sa'yo yung nagbenta ng bahay na to. Ang sabi niya, 5 taon pa lang mula nang maipatayo ito. Pero kitang-kita naman dito sa video na noong 90s pa ito. Relax, Han. Pilit siyang pinakalma ng lalaki at hinagod ang kanyang braso. Hindi pa naman tayo sigurado na noong 90s nga ni-record ito eh. Kahit ako, kayang-kaya kong mag-record sa paligid gamit ang lumang model ng videocam. Tapos ilalagay ko ito sa VHS para magmukhang pang 90s talaga. Posible pa rin yan kahit sa panahon ngayon. Well, hindi na mahalaga yun. The thing is, may namatay sa bahay na to, Marlo. May lalaking baliw na pinatay ang sarili niyang asawa dahil sa selos. Tapos nagpakamatay din siya. Pareho silang napadda ng mga sandaling yon. Napalayo saglit si Janela at umupo sa isang tabi. Tignan mo, base sa nangyari sa video, sa tingin ko may matinding problema yung dalawa. Tapos itong si babae, mukhang napilitang maghanap ng kaligayahan sa iba dahil hindi na masaya sa asawa. Tapos itong si lalaki naman, nagselos at na-depress, kaya ginawa niya yun sa asawa niya. Pinatay niya ito tapos nagpakamatay din siya para sila na ang magkasama. Don't worry, ipapaimbestiga natin tong bahay para makumpirma natin lahat. And then after that, aalis na tayo dito.
Sa ngayon magpahinga ka na muna at ako na ang bahala dito. Pero sa paglipas ng ilang linggo, hindi pa rin nire-report ni Marlo sa pulis ang VHS tape na nakita nila. Lingid sa kaalaman ng asawa, lagi itong pinapanood ng lalaki tuwing mag-isa ito. Sobrang hilig kasi nito sa mga horror movies, lalo na sa mga gore. Kaya labis itong nahumaling sa totoong footage ng krimen na yon sa mismong bahay nila. Si Janela naman, habang nagtatagal doon ay may napapansin na rin kakaiba sa bahay. Lagi siyang may naririnig na ingay tuwing gabi, at kung hindi siya pinaglalaruan ng guni-guni, may mga pagkakataong nakikita niyang naglalakad ang dugo ang wedding gown sa pasilyo ng bahay nila. Isang araw, nagkaroon siya ng lakas ng loob para balikan ito sa bodega. Subalit laking gulat niya nang makitang wala na sa storage box ang wedding gown. Ibig sabihin, lahat ng pagkakataong nakita niya itong naglalakad sa bawat sulok ng bahay ay totoo at hindi malikmata lamang. Sasabihin na sana niya ito sa asawa niya pero paglingon niya sa likuran, may isang bagay na humampas sa kanya. Nang magising si Janela, natagpuan niya ang sarili sa bodegang yon. At nang igala niya ang paningin, laking gulat niya sa nasilayan. Nakatayo sa gilid niya ang wedding gown at suot-suot ito ng isang tao. Higit pa siyang nasindak nang makitang sarili niyang asawa ang may suot nun. Si Marlo. Lumapit ang lalaki sa kanya at sinipa siya sa tiyan, dahilan para mamilipit siya sa sakit. Doon nito hinubad ang gown at pwersahang isinuot sa kanya. Ilang sandali pa natagpuan niya ang sarili na nakagapos sa silya habang suot ang wedding gown na yon. Ang asawa naman niya ay patuloy na nagwawala sa paligid at tila nawawala na sa sariling katinuan. Maya-maya lumabas ito at sa pagbalik ng lalaki, may dala-dala na itong palakol. Naging mabilis ang pangyayari. Nagsisigaw siya pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. At matapos ng kanyang pagmamakaawa, bigla nitong hinataw ng palakol ang ulo niya. Naging madugo ang gabing yun sa bodega ng mansyon. Makikita si Marlo na unti-unting tinatadtad ang ulo ng sariling asawa gamit ang palakol. Pagkatapos ay kinuha niya ang dugo at dinurog sa mga kamay bago isinubo. Gaya ng napanood sa video, pinalakol din niya ang dibdib nito at dinukot ang puso. Nang mapaslang na niya ang babae, tumabi siya rito at uminom din ng asido na galing sa kanilang banyo. Kung ano ang nangyari sa dating mag-asawa ay nangyari din sa kanila. Huli na para matuklasan nila na sila na ang pang-apat na mag-asawang tumira doon at namatay rin sa kaparehong paraan. Lingid sa kanilang kaalaman, sino mang lalaki ang makapanood sa video ay uudyukan din ng dilim para gawin sa asawa nito ang aktwal na pagpatay sa loob ng video. Makalipas ang isang taon, may panibagong manager na naman ang lumitaw at nagpakilalang buyer ng bahay. May bagong mag-asawa na naman itong nauto na bilhin ng bahay na yon. At pinaniwala sila na bagong tayo pa lamang ito. Maraming salamat po sa pakikinig ng story natin mga kasandata. Sana nagustuhan po ninyo. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Hanggang sa mga susunod na kwento. Maraming salamat.